Ten ha. Okay. Ngayon, mga bata, ang pag-aaralan natin sa umagang ito sa asignaturang Mother Tongue ay nakakapagbigay tayo ng mga pangalan at tunog ng mga salita o larawan. Okay. Pero bago ang lahat, pakinggan ulit natin ang mga letra ng alpabeto at ang mga tunog nito, katulad po ng nakaraang linggo. Tunog ng bawat letra. Magandang araw! Ako ulit ito, si Sir Michael. Ngayong araw ay aawitin natin ang tunog ng bawat letra. Handa na ba kayo? Tayo nang umawit ng ABC, matutong bumasa ng ABC. Pumalakpak ng 1, 2, 3, halika na't mag-ABC. Araw-araw, araw-araw, bola-bola, bola-bola, Cactus, 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 dahon, 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 Elsie, 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 Fairy, 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 Gitara, 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 hari, 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 ibon, 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 jacket, 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 kubo, 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 lapis, 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 mangga, mangga, Delicious. mangga, mangga, nara, 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 niño, niño, nye, niño, niño, nye, ngipin, 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 oso, 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 puso, 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 Quezon, 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 rajo, 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 saging, 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 tambol, 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 tambol,
Ubas, 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 vinta, vinta, v, vinta, vinta, v. Watawat, 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 X-ray, 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 yo, 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 yeah, 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 yo, 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 yeah, 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 zipper, zipper, z, 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 zipper, zipper, z, z, z. Tayo nang umawit ng ABC, matutong pumasa ng ABC, pumalakpak ng 1, 2, 3, halika na't mag-ABC. Okay, mga bata. Ayon sa napakinggan natin, ayun po ang mga letra ng alpabeto. So, sino po ang pwedeng makapagbigay ng mga pangalan o salita na nagsisimula sa mga letra na nandito? So, number one, anong letra po iyan? Anong letter kaya yan, mga bata? Taas nga ang kamay. Yes, Ayesha. Ayesha, anong letra po yung nasa una? Ayan, letrang K. Pwede ka bang magbigay ng bagay na nagsisimula o salita na nagsisimula sa letrang K? May alam ka bang bagay na nagsisimula sa letrang K? Ano pa kaya? Keyboard. Ano po? Ayun, keyboard. Ayun, keyboard. Nagsisimula siya sa letrang K. Very good. Okay, number 2. Anong letra ang number 2, MJ? MJ, anong letter po yung number 2? Tapo. Letra, ayun, T. Magbigay ka nga ng salita o bagay na nagsisimula sa letrang T. Tasa. Ayan, tasa. Okay, next. Anong letra naman yung number 3? Anong letter number 3? Yes, Luis. Letter. What letter is this? Letter? L. L. Anong bagay nagsisimula sa L? Ano kaya yun? Lamesa. Ayan, lamesa. Lamesa, letra L. Very good. Okay, how about number 4? What letter yung number 4? Sino kaya? Number 4? Okay. Demiel. Number 4, Demiel. Anong letter yung nasa number 4? Y po. Yan, letrang Y. Ano kaya yung bagay na nagsisimula o salita na nagsisimula sa letrang Y? Yoyo. Ayan, very good. Yo-yo. Okay, number 5. Last na, number 5. Anong letter yung number 5? Okay, Ethan. Ethan, anong letter po yung nandito sa number 5? Letter U. Ano kaya yung bagay na nagsisimula sa letrang U? Ubas. Ayan, very good. Ubas. Ubas ay nagsisimula sa letrang U. So, magpapakita si teacher ng mga letra dito, mga bata. Tapos, sasabihin nyo ano ang tunog nito at ano yung mga bagay na nagsisimula sa mga letrang ito. Okay, anong letra ito? Ano kaya letter yan? Letter? Yes, ano? Dwayne. Dwayne, anong letter ito, Dwayne? Dwayne? N po. Ayan, letrang N o letter N. Ano kaya ang tunog ng N, mga ba? N. Anong tunog ng N? Sino kaya makakapagsabi ng tunog ng N? Okay, you go. Ayun, okay, pwede din yun. O, close natin yung mga teeth natin, mga bata. Tapos sabihin niya, madiin. Okay, ayan po yung tunog ng letter N. O, tignan po natin, ha.
Yan ang letrang N, mga bata. Ang tunog ng N ay N. Sa alpabetong Pilipino ay N. So, tignan natin, bigkasin nga natin yung mga tunog at salita na nagsisimula sa letrang N. Pwede mo bang basahin yung nasa number 1? Sino kaya makakapagbasa ng salita o salita na nagsisimula sa letrang N? Kaiser. Hindi nga ikaw tinatanong. Nata. Very good. Nata ay nagsisimula sa letter N. Okay, number 2. Pakibasa mo nga, Abigail. Number 2, Abigail. Ayan, very good. Nota. Number 3, pakibasa mo nga, Aloysa. L-O-O. Basahin mo po. Loo. Ayan, noo. Itong mga salita na nandito, mga bata, yung nata, nota, at noo ay nagsisimula sa letrang N na may tunog ng N. Okay po. Next naman, ano kayang letra ito? Okay, si Christine Joy. Christine Joy, anong letra kaya ito? G. Ayan, letrang G. Very good, Tintin. Ano kaya ang tunog ng letrang G, mga bata? Letrang G. Sino kaya makakapagsabi? Okay, yung di pa natatawag ni teacher, Clay Nathan. Clay Nathan, ano kaya ang tunog ng letrang G? Ayan. Ayan, ang letrang G ay may tunog ng... Okay, tingnan nga natin. Ayan, ang tunog ng letrang G, mga bata, sundan si teacher. G. Sundan nga si teacher kahit hindi mag-unmute. G. Ano pong tunog ng letrang G? Pakiulit mo nga. AJ. AJ, anong tunog ng letrang G? Pakiulit mo nga. Tapos para marinig ng kaklase. Ay, grabe naman yun. Grabe naman yun. Ayan, okay. AJ. Letter J yun, nak. Pero ang letter G, ang tunog niya ay, ulitin mo po G. G. Pakiulit mo nga yung napakinggan mo, nak. G. Ayun. Ang tunog ng letrang G ay G. Madiin po yun, ha. Hindi po yun yung katulad ng letter J na J. Ang G po ay G. Ayan. So, sa abakada, ang tunog ay G. Ang tunog ng titik G sa alpabetong Pilipino ay G. So, bibigkasin natin yung tunog at salita na nagsisimula sa letrang G. Pakibasa mo nga, Yuna, yung number 1. Yuna? Gasa. Very good. Gasa. Okay. Anika, pakibasa mo nga yung number 2. Anika. Number 2. Number 2. Ito yung number 2. Ga. 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 Gam. Gamba. Ayan, very good. Pakiulit mo nga ulit, Anika. Ga. Ba. Gam. Gamba. Ayan, gagamba, Anika. Very good. Okay, gagamba. Number 3, pakibasa mo nga. Dwayne. Dwayne, pakibasa mo nga yung number 3. Ayan, binasa ni Dwayne kaso hindi siya naka-unmute. Sabi niya, gabi. Ang gasa, gagamba at gabi, mga bata o gabi, ay nagsisimula sa letrang, saan ulit sila nagsisimula, Kaiser?
Kaiser, saan nga ulit sila nagsisimula? Sa letrang? Ga. G. Ayan, anong tunog? Ano pong tunog? G. Ayan, very good. G. Ayun po ang tunog ng letrang G. Okay, ito din ay makikita sa alpabetong Pilipino, mga bata. Anong letra kaya ito? Anong letra kaya yan, mga bata? Okay. Sige nga, Demiel. Demiel? Alam po na yun. NG. Ayan, very good. Ayan po, sa alpabetong Pilipino ay NG. Ano kaya ang tunog ng NG, mga bata? NG. Talaga umaano dun si Ayesha. Anong tunog ng NG? Sino nakakaalam? Luis. Sige nga, Luis. Anong tunog ng NG? Ayan nga. Pwede din. Okay, pwede rin nga, mga bata. So, yan po ay sa alpabetong Pilipino ay tinatawag na NG na may tunog ng Okay. Bigkasin nga natin, mga bata. Thank you, Luis. Bigkasin nga natin ang mga salita na nagsisimula sa NG. Sino kaya pwedeng magbasa na number 1? Ayan, nagtatransform na si Jake Matthew. Nakikita niya, nagiging Naruto na. Okay. Jake Matthew. Jake Matthew, pakibasa mo nga yung number 1. Tumatawa si MJ. Nga. Very good. O, basahin mo na mabilis nga. Nga. Natawa yung mga kaklase mo doon. Dalawa lang yun, anak. Ulitin mo. Hindi ko nasasama yun. Yung dalawa lang yan lang. Ito lang. Yung salita lang, anak. Sige, anak. Nahiya na si Jake Matthew. Kaya mo yan. Bili. Nakakatuwa kaya yun. Napasaya mo kami doon. Nga? Ayun. Very good. Okay. Ang galing naman ni Jake Matthew. How about number 2? Sino kaya pwede magbasa na number 2? Okay. Abigail. Abigail, pakibasa mo nga yung number 2. Musa. Ayan, nguso. Very good. How about number 3? Number 3. Okay, Ethan. Si Ethan nagtaas dun sa nguso pero hindi ko pinabasa kanya. Ethan, pakibasa mo yung number 3. Ayan, ngiti. Okay. Ang nga, nguso at ngiti, mga bata, ay nagsisimula sa letrang, anong letra nga ulit yun? Claynitan? Claynitan? Ano nga ulit yun? Yung letra na iyon? Saan sila nagsisimula? Anong titik? Letra? Ito po. Ano kaya yan? Ano letter yan sa alpabeto? Letrang? N at? Alpha. N? O sige, magpapatulong tayo sa kaklase mo po, ha? Sino po ang pwedeng tumulong kay Claynitan? Anong letra nga ulit yan? Okay. Ibang kamay naman? Meron bang ibang kamay? Parang nagtatago si Aloysa. Nakikita ko lang yung buhok niya. So, si Aloysa. po. Ay, sinagot na ni Yuna. Tatawagin ko si Aloysa kasi nakaganon na si Aloysa. Ayan, Yuna. Sa letrang N, G. Very good. How about ito? Anong letra kaya ito? MJ. MJ? Natawa ng tawa kanina, pinagtatawa na si Jake Matthew na nakaganon. MJ, anong letra ito? Letrang? P. Ayan, P. Anong tunog ng P? Pa. Ayun, okay, mabilis ha. Mabilis ang tunog ng letrang P. Ang tunog doon, mga bata, ay po. Very good si Luis doon. Nakita ko siya doon. Ang galing nung niya sa bibig niya. Close natin yung mga mouth natin, mga bata, tapos bigla po yung pagsabi, ulitin nga, patingin nga po. Puh. Ayan. Ang tunog ng letrang P ay puh. Ayan. Pwede mo bang ulitin? AJ?
AJ, anong tunog ng letrang P? Pakiulit mo nga. Pa. Ayun. Pa. Ayun. Very good, AJ. Okay, ito ay sa alpabetong Pilipino ay P. Ang titik ng P, kapag binasa natin sa abakada, ang tunog nito ay P. Okay, pakibasa mo nga yung number 1. Anika. Anika, pakibasa mo nga yung number 1. Bigkasin natin yung tunog at yung salita. Ano, yung salita, nak, pakibasa mo na. Ito ay Pa. So. Ayun. Ulitin natin. Ulitin natin ng mabilis na. Paso. Ayun. Paso. Very good, Anika. Okay, number 2. Number 2. Pakibasa mo nga. Dwayne. Dwayne? Nakikita ka ni teacher. Dwayne. Pakibasa mo nga yung number 2. Pera. Very good. Pera. Number 3. Yuna. Number 3, Yuna. Pato. Ayun, pato. Lahat ng salita na nandito, paso, pera, at pato ay nagsisimula sa letrang Jake Matthew. Jake Matthew, saan sila nagsisimula? Sa letrang P. Ayan, na may tunog. P. Tunog. Ayun, very good. Okay. Ito naman ay ang letrang, anong tunog naman to? Letra muna, nak. Letter. Sino? Ayesha. Sige nga, Ayesha. Anong letra ito? R. R, na may tunog. Anong tunog ng R, Ayesha? Lu. Okay, parang sa motor, mga bata, close natin yung mga teeth natin. Ang tunog ng R ay Okay, ayan ay ang letrang R. Very good, Ayesha. Ito ay letter R na may tunog na Okay, pakibasa mo nga yung number 1. Yung salita na nagsisimula sa R. Okay, Ethan. Ethan. Excuse me. Relo. Relo. Very good. Number 2, Kaiser. Radio. Ayan. Radio. Very good. Okay. Luis, number 3. Rosas. Okay, rosas. Lahat ng bagay dito ay salita ay nagsisimula sa letrang R na may tunog. Patingin nga kung paano ano po ang pagkakaano natin sa bibig kapag letrang R? Tingnan lang ni teacher. Okay. Ngayon na mga bata, tingnan nga natin kung naaalala natin yung mga titik na nabanggit sa ating talakayan. Maaari mo bang ibigay o sabihin ang tunog nito? Magbigay kayo ng letra na nabanggit natin kanina at ang tunog nito. Sino makakapagsabi? Okay. AJ. Okay, si AJ. AJ, anong yung mga nabanggit nating letra? Tapos sabihin mo din yung tunog. Unmute ka, AJ, nak. Para marinig ka. Ay, anong letra po yung nabanggit natin kanina? A. Letter A? Nabanggit ba natin yung letter A kanina? P. Ayun, letrang P. Anong tunog ng P? P. Ang tunog ng P, anak? Pa. Ayun, very good, AJ. Okay, what else? Ano pa yung mga letter na nabanggit natin kanina? Aloysa. Letter? R. R. Anong tunog ng R? R. Okay, very good. Okay, what else? Aside from P and R, what other letters yung napag-usapan natin? Ano pa yung mga ibang letra? Okay, Jake Matthew, na nakasalamin, ang pogi-pogi. Okay, Jake Matthew, ano pa yung letter na nabanggit natin? NG.
NG. Anong tunog na NG? Parang patanong yun na ka. Anong tunog na NG? No. Okay. No. Ayan. Letter NG. Ano pa? Letter P, letter R, NG. Ano pa yung mga nabanggit natin bukod doon? May naaalala pa ba kayo? Yes, Demiel? Jake Matthew, isa lang. Mawawalan yung kaklase mo. Okay. Demiel? Tingol pala. Ano? N. Ayan, letter N. Demiel, anong tunog ng letter N? No. Ayan. No. Ay, sinasagot na ni Ayesha. Inuunahan ka ni Ayesha. Ayan, thank you, Demiel. Okay, NG, P, R, N. Ano pa yung isang letra na nabanggit kanina? Yes, Abigail. Abigail? Ano pa kaya yung isang letra kanina na nabanggit natin? R. Ayan, letrang R. Ay, meron na po palang R. Nasabi niyo yung R. Ano pa kaya? Tapos na tayo sa letrang R, sa P, sa NG, sa N. Ang isa na lang ay letter G. O, sabihin mo nga, anong tunog ng G, Abigail? Go. Ayan, very good. So, alam na natin yung mga letters at yung letters at ang mga tunog nito, mga bata. So, kukunin natin muna ay, sige, sagutan na lang natin dito. Pero pwede natin mamayang gawin yan sa ating mga module. So, meron akong mga salita dito, mga bata. Ang mga salita na nandito, pwede mo bang basahin ito, Kaiser? Ito po. Lahat to nasa loob ng box. Pwede mo bang basahin? Kaiser, pwede mo bang basahin lahat ng salita na nasa loob ng box? Opo. Okay po. Okay. Niyong, nanay, doo, nota. Ayan, mga bata. Nene, niyog, nanay, noo, at nota. Thank you, Kaiser. Ang lahat ng salita na nandito ay nagsisimula. Kung mapapansin nyo, mga bata, ito ay nagsisimula sa letrang. Saan kaya na siya nagsisimula, mga bata? Okay. Yes, Luis. Luis, saan siya nagsisimula? N po. Ayan, letrang N na may tunog ng... Ayan, very good. Sige po. May babasahin si teacher na mga pangungusap na nandito. Tapos, isusulat ko yung tamang salita na tinutukoy sa pangungusap na nagsisimula sa letrang N. Hahanapin natin yung tamang sagot dun sa mga binasa ni Kaiser. Diba? Binasa ni Kaiser kanina yung nene, niyog, nanay, noo, at nota, mga bata. Doon po tayo pipili ng sagot. O, babasahin ni teacher number 1. Okay. Siya ang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Siya ang ating... Sino kaya yung tinutukoy doon? Ano kaya ang sagot? Okay. Anika. Nanay po. Wait lang po, Yuna. Ayan. Anika, siya ang nag-aalaga sa mga anak. Sino kaya siya? Siya ang ating... Nanay. Ayan, very good. Wait lang po, sulat lang ni teacher. Ay, dapat pala pula. Palitan lang ni teacher ng color. Ayan. Ayan, siya ang ating nanay. Very good, Anika. Number 2. Number 2, ito ang ginagamit na pantawag sa batang babae. Ano kayang tawag minsan sa atin, mga batang babae? Ang tawag ba sa atin minsan ay nene, niyog, nanay, noo, at o nota? Yuna, ano kayang sagot natin dyan, Yuna? Minsan ito yung ginagamit sa ating pantawag sa mga batang babae. Ayan, very good, Yuna. Ang tawag sa atin ay... Ang hirap magsulat, no? Nahirapan si teacher na magsulat. Ayan, ang tawag sa atin ay ne. Very good.
Nawala pala si Tintin. Okay, number 3. Ito ang prutas na kinakayod para gawing gata. Ano kayang tawag dito? Yung kapag yung buko, tumanda na, umano na siya, yung kumbaga yung buko, matagal na siya ay nagiging, what happened kaya dun sa buko or yung coconut? Ito yung prutas na kinakayod para maging gata. Yes, Kaiser. Anong tawag natin dito? Nene, niyog, nanay, noo, o nota? Kaiser? Niyog. Ayan, niyog. Very good, niyog. Okay, number 4. Number 4, ito ay nagsasabi ng taas o baba ng tono sa isang awit. Diba kapag nagaano tayo sa music, may tinatawag doon, yung taas at baba ng tono. Pero hindi pa natin ito masyadong pinag-aaralan sa music. Kasi nasa ostinato pa lang tayo. Ano kaya ang tawag doon sa number 4? Okay, Abigail. Ito ay nagsasabi ng taas o baba ng tono ng isang awit. Meron na lang tayong noo o nota. Dalawa na lang. Ayan, very good. Ito ay nota, mga bata. Ito naman yung bahagi ng katawan natin. Last, number 5. Ito yung bahagi ng katawan na makikita sa may mukha. Ano kayang tawag natin dito? Clay Nathan. Clay Nathan? Noo. Ayan, ito yung tinatawag natin na noo. Ganun lang. Noo. Okay. Next. Okay. Isusulat natin to. Tignan natin ang larawan. Aayusin yung mga letra sa kahon upang makabuo ng salita. Gagawin natin to sa ating mga module, mga bata. Ano kaya yung mga bagay na nandito? Okay, number 1. Subject, teacher. Mother tongue, nak. Mother tongue. Mike, ano po yan? Nasa page 107. Page 107. Page 107 ng mother tongue. Okay. Tignan natin yung mga larawan kung familiar tayo. Aayusin natin yung mga letra sa kahon upang mabuo natin yung salita. Isusulat natin ito sa patlang. Page 107. Okay, number 1. Number 1. Ano kaya yung number 1? Pwede mo bang sabihin ano kaya yung larawan natin sa number 1? Demiel. Demiel? Talong. Talong. Ayan, very good. Ito ay talong. Okay, sulat nga natin sa number 1, talong. Ayusin natin ang sulat, mga bata. Kapag nagsusulat tayo, mga bata, tatandaan natin, kapag nagsusulat ng salita, ang unang letra ay dapat nasa malaking titik. Sulat ng malaking titik yung letrang T. Tapos, spell natin talong. Nagsusumbong si Ayesha. Okay, number 2. Ano kaya yung number 2? Wala na bang ibang kamay bukod kay Demiel at Ayesha? Number 2. Okay, Ethan. Ethan, ano kaya yung number 2? Ano po? Number 4. Number 4. Ayun, sabi ni Ethan ay sanggol, mga bata. So, yung number 2, sanggol.
Okay, isulat nga natin mga bata. Paano kaya natin inaayos yung mga letra para mabuo yung salitang sanggol? AJ, di ka nagsusulat ha? Nakikita ka ni teacher. Ay, okay lang. Sige, sige po. Ay, nag-iisip pala si AJ nun. Okay. Number 3. Number 3? Ano kaya yung number 3? Ano kaya pinapakita sa larawan ng number 3? Pwede mo bang sabihin? Sino makakapagsabi ng number 3? Ano kaya yung pinapakita dyan? Yes, Kaiser. Ngiti. Kaiser? Kaiser? Ngiti. Ayan, ngiti. Kaiser, ngiti. O, paano natin i-spell yung ngiti? Ito ay nagsisimula sa letrang NG. Ngiti. Okay. Number 4. Number 4? Ano yung number 4? Yes. Aloysa. Ano kaya yung number 4? Aloysa? Saging. Ayan, saging. Okay, Jake. Saging, Aloysa. O, paano natin isusulat yung saging? Siya ay nagsisimula sa letrang S. Saging. Yung S dapat nasa malaking titik. Tapos na si Jake Matthew sa lahat. Okay. Number 5. Number 5. Ano kaya ito? Ano kaya yung number 5? Yes, Jake Matthew. Number 5. Ngipin. Ayan, very good. Ngipin. Ito ay nagsisimula sa letrang NG. Okay. Kung mapapansin natin mga bata, lahat ng bagay dito ay nagsisimula sa letrang. Okay, sabihin nga natin mga bata, saan nagsisimula yung talong? Luis, saan nagsisimula yung talong at ang tunog nito? Letrang? Tunog? Ta. Okay, very good. Number 2, saan nagsisimula ang salitang sanggol? Sanggol at Yuna. Yuna, saan nagsisimula? Anong letra nagsisimula ang salitang sanggol? S. Okay, tunog? Okay. Ayan, very good. Okay, number 3. Saan nagsisimula ang ngiti? Anong letra nagsisimula ang ngiti? Kaiser. Anong letra nga ulit yon? Kanina sinabi mo ngiti. Anong letra po nagsisimula yung ngiti? Letrang? N. N tsaka? G. Ayan, very good. NG. Okay, number 4. Aloysa. Ang saging ay nagsisimula sa letrang? S. Very good. Okay. Ngipin. Saan nagsisimula ang ngipin? Anika. Anika, saan nagsisimula ang salitang ngipin? Letrang?
Ay, ulitin mo nga na. NG. Ayan, very good. And G. Titignan natin lagi mga bata yung mga salita at saan ito anong letter ito na nagsisimula. Okay, thumbs up nga kapag tapos na doon sa page 107. Okay, very good. Kapag di pa tapos, pwede natin itong balikan. So mamaya, ito po, sasabihin ni teacher kung anong page to, mga bata. Pagtatambalin natin yung mga larawan ayon sa pangalan at isusulat natin yung letra ng tamang sagot sa patlang. So mamaya gagawin natin yan. Okay. Tatandaan natin mga bata, yung pagpapantig, pagbabaybay, importante ito sa ating pagbabasa. Tapos importante din na dapat natin alam yung mga letra at mga tunog nito para madali nating nababasa yung mga salita. Okay. Dito mga bata, hinanap to ni teacher kanina dun sa module natin. Kaso wala na ito sa module, pero i-check uli ni teacher kung nasa module ito Pero yung gagawin natin mga bata, sasagutan na lang natin sa papel kapag wala po sa module. So ito, yung Aralin 7 natin, karaniwang pagpapahayag ng mga magalang na pananalita at pagbati. So kanina, pinag-aralan natin yung mga letra at mga tunog. Ito naman mga bata, pag-aaralan natin kung paano dapat tayo nagsasalita, yung pananalita natin, at ano yung ginagamit natin sa pagbati, mga bata. Okay, halimbawa, kapag isang araw, nakita mo, isang umaga, nakita mo si teacher, ano kaya ang sasabihin mo kay teacher or pagbati mo sa kanya kapag nakita mo siya ng umaga? Yes, Luis? Magandang umaga po. Ayan, magandang umaga. Very good. Kung titingnan natin dito, nakalagay, magandang umaga po, magandang hapon po, magandang gabi po. So, kapag nakita natin si teacher ng umaga, kapag nakasalubong niyo si teacher ng umaga, mga bata, ang sasabihin natin ay yung sinabi ni Luis. Sasabihin natin kay teacher, magandang umaga po, teacher. Di ba binabati niyo si teacher? Taas ang kamay ng batang bumabati kay teacher ng magandang umaga. Ayan, halos lahat tayo, di ba? Kapag tayo ay mag-online class, nag-good morning tayo kay teacher. Okay, ito naman. Halimbawa, mga bata, si nanay ay umuwi isang gabi. Kararating lang ni mama galing sa trabaho niya. Isang gabi. Anong sasabihin mo? Magandang umaga po, magandang hapon po, magandang gabi po. Ano kaya ang sasabihin mo? Wala sasabihin si Jake Matthew, sabi niya ganun. Okay. Yes, Clay Nathan. Clay Nathan, ano kaya ang sasabihin mo kapag nakita mo si... Magandang gabi po. Ayan, very good. Kapag umuwi si Papa or si Mama ng gabi at galing sila sa work, mga bata, ang pagbati natin sa kanila ay magandang gabi po. Or kaya may bisita sa inyo na dumating kapag gabi, di ba? Okay. Halimbawa, nakita mo ang inyong kapitbahay. Nakita niyo yung kapitbahay niyo. Isang hapon. Afternoon to, mga bata, hapon na. So, anong sasabihin mo kapag meron ka nakita na kakilala mo kapag hapon? Okay, ang sasabihin mo ba ay magandang umaga po, magandang hapon po, o magandang gabi po? Ano kaya ang sasabihin mo? Yes, Demiel. Magandang hapon po. Ayan, tinatawanan ka ni Ayesha. Ayan, magandang hapon po. Very good. Kapag may nakita tayong kakilala, kaibigan, isang hapon, ang sasabihin po natin ay magandang hapon. Yan po yung ginagamit nating pagbati, mga bata. Magandang umaga po, magandang hapon po, or magandang gabi po. Kailangan bumabati tayo kasi paggalang sa nakakatanda din. So ito naman, halimbawa, nakita mo si Lolo or kaya si Lola, ano kayang gagawin mo or anong sasabihin mo, mga bata? Sasabihin mo ba ay mano po?
Tao po? Or Magbe-bless bata po? po. Ano sasabihin mo, Yuna? Yuna. Magbe-bless po. Ayan, magbe-bless ka. Ano sasabihin mo? Mano po? Tao po? O bata po? Mano po. Ayan, very good. So, ang sasabihin natin ay mano po. Okay. Halimbawa naman mga bata. Bukod dun sa sa mga pagbati, dapat meron din tayong alam na ibang magagalang na salita. Meron dito dalawang bata nag-uusap. Kaso, gusto mong dumaan sa dumaan. Kaso nandun sila nakaharang silang dalawa. Ngayon, gusto mong dumaan, hindi ka makadaan. Ano kaya ang pwede mong sabihin sa kanila? Ang sasabihin mo ba, alis kayo sa daan, tumabi kayo, or makikiraan po? Ano kaya ang pwede mong sabihin? Okay, wala na bang ibang kamay? Abigail. Ano kaya sasabihin mo kapag gusto mong makiraan or dadaan ka dun sa daanan? Alis kayo dyan, tumabi kayo, or kaya makikiraan po. Po. Ayan, very good. Kapag gusto nating dumaan mga bata, ang sasabihin natin ay makikiraan po. Very good, Abigail. Okay, ito naman mga bata, nadapa yung kaklase mo, nakita mo siya. Ano kaya sasabihin mo sa kanya? Ang sasabihin mo ba sa kanya ay, buti nga sa'yo, paumanhin, bilisan mong tumayo. Ay, mali pala yung ni teacher. Halimbawa, nabangga mo yung kaklase mo. Nagmamadali ka, nabangga mo siya, nabump mo siya, mga bata. Anong sasabihin mo sa kanya? Kapag nasanggi mo siya, ngayon natumba siya, anong sasabihin mo? Buti nga sa'yo, paumanhin, or bilisan mong tumayo. Yes, Aloysa? Paumanhin. Ayan, paumanhin. Yung paumanhin, mga bata, ang ibig sabihin nito, nagsisika ng sorry. You say sorry when you bump your classmates or when you hurt your classmate po. Kapag nasaktan mo yung kaklase mo, ang sinasabi natin ay paumanhin, nagsisika ng sorry. Very good, Aloysa. Okay. Ngayon naman, mga bata, nakatanggap ka ng regalo. Sino sa inyo ang gusto makatanggap ng regalo? Taas ang kamay. Ayan, lahat tayo gusto natin nakakatanggap ng gifts, di ba, mga bata? So, ano sasabihin natin kapag nakakatanggap tayo ng regalo? Ang sasabihin mo ba sa kanya ay, maraming salamat, mabuti naman may regalo ka, mahal ba to? Ano kaya sasabihin mo, Dwayne? Dwayne, kapag nakakatanggap ka ng regalo, anong sinasabi mo? Thank you po. Ayan, thank you po. Very good. So, yung thank you po sa Tagalog nun, mga bata, ay maraming salamat po. Kapag nakakatanggap kayo ng regalo, binigyan kayo ng pera or ng regalo or ng pagkain, mga bata, nagpapasalamat tayo. Or kaya hindi lang kapag nakakatanggap tayo ng regalo, mga bata, pwede din kapag tinutulungan tayo. Nagsasabi din dapat tayo ng maraming salamat po. Ngayon naman, halimbawa, ikaw yung nagbigay ng regalo. Ikaw yung nagbigay ng regalo, kayo. Ngayon, nagbigay kayo ng regalo kay teacher, halimbawa. Ngayon, sabi ko, maraming salamat po. Kapag meron nagpapasalamat sa'yo, anong sasabihin mo? Anong sasabihin kaya natin kapag may nagpapasalamat sa atin? Ang sasabihin mo ba, halimbawa pa rin, regalo ang sasabihin mo ba sa kanya ay, nawawala yung pangsulat ni teacher. Mahal ang bili ko dyan, mabuti naman, walang anuman. Okay? Ethan? Ano kaya sasabihin mo kapag may anuman. Ayan, walang anuman. Anong ibig sabihin ng walang anuman, mga bata? Ibig sabihin, yung walang anuman sa English, you're welcome, walang anuman po yun. Ibig sabihin, kahit na binigyan mo siya ng regalo, kahit walang kapalit, parang ano lang yun, nagbibigay ka sa kanya kasi masaya ka, di ba, na nagbibigay ka sa isang tao. Yun po yung sinasabi natin, you're welcome or walang anuman.
So, dito naman mga bata, halimbawa, bukod dun sa yung magagalang na pananalita at pagbati, kailangan din natin alam yung magalang na salita na dapat sinasabi natin sa kapwa natin. Halimbawa, nagpapaabot tayo ng pagkain. Ano kayang isasabihin mo sa kanya kapag may ipapaabot ka? Halimbawa, ano sasabihin natin sa kanya? Anong tama dapat na sinasabi natin? Akin na iyan, pakiabot, iabot mo. Ano kayang sasabihin natin? Yes, Luis. Anong sasabihin mo? Pakiabot po. Ayan, very good. Kapag gusto nating makiabot, kapag gusto nating abutin ng isang bagay at hindi natin maabot-abot mga bata, ang sasabihin natin ay pakiabot. Pwede din, maaari mo bang abutin or pwede mo bang abutin? Hindi yung sasabihin natin na akin na yan or kaya sasabihin natin na iabot mo yan. Dapat ang sasabihin natin ay pakiabot or maaari mo bang abutin or pwede ba mo bang abutin? Okay, halimbawa, inabot niya na sa'yo. Anong sasabihin mo sa kanya, AJ? Anong sasabihin mo kapag inabot na sa'yo? Maraming salamat? Or sasabihin mo ba, ang bagal naman? O kaya naman, bilisan mo nga. Anong sasabihin mo? Maraming salamat. Ayan, very good, AJ. Ang sasabihin natin ay maraming salamat kapag inabot niya na sa'yo. Okay, halimbawa, nasa school na tayo. Gusto mong lumabas, mga bata, gagamit ka ng CR. Diba? Kapag tayo nagpapaalam kay teacher, ano kaya sasabihin mo? Ang sasabihin mo ba ay, lalabas ako? Kailangan kong lumabas? O maaari po bang lumabas? Anong sasabihin mo kay teacher kapag gusto mong lumabas? MJ? Anong sasabihin mo kay teacher kapag gusto mong lumabas? Lalabas ako? Kailangan kong lumabas? Or maaari? Ayan, maaari po ba? Maaari pong lumabas. Ayan, maaari po bang lumabas? Very good. O, tingnan nga natin ulit. Kapag, ang sabi ni teacher, di ba, no nakaraan, kapag itataas natin yung pointing finger natin, pwede tayong uminom, meron tayong kukunin, or kakain ka saglit. Ito yung itataas natin kapag may gagawin tayo, mga bata, ha? Tatandaan natin yan. Kasi sa susunod na linggo, mag-o-observe yung principal namin. So, darating siya sa klase natin, manonood po yung principal namin. So, ngayon naman, kapag ganito naman po, ito naman, itataas natin yung pinky finger natin, mga bata, kapag tayo ay iihi para iwasan natin mag-unmute kapag nagkaklase si teacher. Tapos, papayagan na kayo ni teacher kapag nakita po ito, yung pinky finger, tapos yung pointing finger natin, mga bata. Ayan. So, tatandaan natin po yan para hindi na tayo mag-unmute. Okay. Ngayon, mga bata, wait lang po, ating na ni teacher. Ito ang gagawin natin. So, ito po, mga bata, wala ito sa ating module. Tinignan ni teacher kanina, wala po sa module, pero nasa soft copy po. Yes po? CR po muna. Ito na lang, Nak. Ito na lang, ha? Ang gagawin natin, itataas na lang natin yung pinky finger natin kapag mag-CR tayo. Ayan, tataas na lang natin para hindi tayo mag-unmute. Okay po, Aloysa. Okay, Yuna. Okay, ito po ang gagawin natin. Dahil wala ito sa ating module, mga bata, sasagutan natin ito sa papel. Ang gagawin po natin, isusulat ang MTB week 7. Tapos yung petsa ngayong araw, para hindi malilito si teacher. November 15, 16. November 16, 2020. Tapos mag-number tayo ng 1 to 5.
Kapag nakapag-number na tayo ng 1 to 5 mga bata, ang gagawin natin, magsasagot tayo ng, ito ilalagay natin, letrang KP. Kapag karaniwang pagpapahayag lang, ibig sabihin nagsasalita lang tayo, KP ang ilalagay natin kapag karaniwang pagpapahayag. Tapos, ilalagay naman natin ang MP mga bata, kung magalang na paninilita sa pagbati. Kanina pinag-aralan natin yung mga pagbati, di ba? Yung magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kapag when we want to greet somebody, sinasabi natin yun, good morning, good afternoon, or good evening. Meron ding meron bukod dun sa pagbati ng good morning, good afternoon, good evening, pwede rin natin kumusta ka, how are you, di ba? Yun din yung pagbati natin. So, titingnan natin dito mga bata kung ano yung mga magagalang na pagbati na sinasabi natin. Kapag KP, karaniwan lang na sinasabi natin, pagpapahayag, nagsasabi lang tayo ng mga salita, mga bata. Kapag MP naman, ito yung magagalang na pagbati na sinasabi natin. Ilalagay nyo yung MP at yung KP. Okay. Number one. Maraming salamat sa pagtulong. KP ba ito, karaniwang pagpapahayag? O MP, pananilita sa pagbati? Kapag MP, pagbati ito ha, greet. Kapag babati tayo. Maraming salamat sa pagtulong. Karaniwang pagpapahayag ba ito or pananalita sa pagbati? Okay, number 2. Nanay, naayos ko na po ang aking mga gamit. Naayos ko na po ang aking mga gamit. Ito ba KP, karaniwang pagpapahayag natin? Or MP, pananalita sa pagbati? Okay, number 3. Kamusta ka na? Ayos lang po ako, ma'am. Kamusta ka na? Ano ba ito? Karaniwang pagpapahayag ba natin o ginagamit natin sa pagbati? Kamusta ka na? Okay, number 4. Sige po, nanay, matutulog na po ako. Pahinga na rin po kayo. Ano ba to? Karaniwang pagpapahayag o pagbati? Okay, number 5. Magandang umaga po, nanay. Maliligo na po ako. Magandang umaga po, nanay. Ito ba yung karaniwang pagpapahayag na sinasabi natin? O tayo ay bumabati? Okay, thumbs up na kapag tapos na po. Okay, si MJ, si Jake, si AJ, si Luis, si Ethan, si Yuna, si Klein,
Si Abigail? Si Dwayne, tapos na ba? Okay, si Kaiser, tapos na rin. Si Aye at si Daniel. Okay. Ilipat na po natin, ha? Okay, para sa ating offline learning, mga bata, sasagutan po natin to. Unawain natin yung mga pangungusap at ikakahon natin yung salita o letra ng tamang sagot. Ano kaya yung mga pagbati or magagalang na pananalita na sasabihin natin sa mga bawat pangungusap na nandito. Titingnan ni teacher mamaya kung nasa module ito para masabi ko kung anong page po ito. Ayan, kadugtong po niyan yun. Tapos, yung karagdagang gawain. Okay, dito po nagtatapos yung ating Okay. Ngayon naman sa ating asignaturang Araling Panlipunan, pag-aaralan natin yung pagbabahagi ng sariling kwento ng ating buhay, mga bata. So dito, kailangan na ipaghahambing natin yung sariling kwento natin o karanasan sa buhay at karanasan ng mga kamag-anak natin at ibang miyembro ng pamilya. Gaya ng kapatid, mga magulang, noong sila ay nasa panahong edad, mga pinsan at iba pang mga kapitbahay. So 199. 199 na. Okay po. Ayan. So balikan nga po natin mga bata, dahil hindi natin ito may guguhit, sasabihin na lamang po yung mga personal na gamit na napag-aralan natin nung nakaraan. Ano yung mga personal na gamit na ginagamit nyo nung kayo ay maliliit pa lamang? Ano yung mga bagay na ginagamit natin nung tayo ay maliliit pa lamang? Sino makakapagbigay sa atin? Yung mga pictures na pinakita ni teacher nung nakaraan. Yes, MJ. Ano yung mga bagay o gamit na ginagamit mo nung ikaw ay maliit pa lamang? Dede po. Ayan, gumamit tayo ng dede. Ano pa? Chupon po. Ayan, chupon. Very good. Tawa ng tawa si Yuna. Ayan, bukod sa dede, dun sa chupon, ano pa kaya yung ginagamit natin? Yes, Abigail. Ginagamit mo nung ikaw ay ano pa lang, sanggol pa lang, maliit pa lang, ano kaya yung ginagamit natin, Abigail? Diaper. Ayun, diaper. Meron pa ba tayong ginagamit nung maliit pa bukod sa diaper, sa dede, sa chupon? Meron pa ba? Wala. Cream po. Ayun, very good. Yung crib, mga bata. Gumamit din tayo ng crib. Okay, Kaiser, ano pa? Meron ka pa bang alam na ibang gamit na ginamit mo nang ikaw ay bata pa lang o maliit pa lang? Bib. Ayan, very good. Bib, mga bata. Yung bib yung nilalagay dito, mga bata, kapag naglalaway or kapag kakain tayo para mabilis na mapupunasan yung mga bibig natin or kaya para hindi magkalat yung natin, yung kinakain natin. Hindi madudumihan yung mga damit natin, gumagamit tayo ng bib. Ano pa, Aloisa? Meron pa ba tayong mga bagay na hindi nabanggit? Walker. Ayun, walker. Yun po yung ginagamit natin para makatayo tayo, 'di ba? Para magabayan tayo sa paglalakad, yung walker. So madami tayong mga bagay na ginamit nung tayo ay maliit pa lamang. So yung mga bagay na yun na ginagamit nyo noon, ngayon hindi na po natin ginagamit. So paghambingin nga natin yung dalawang larawan na nandito, ano yung pagkakaiba nung unang bata dun sa ikalawang bata? Anong pagkakaiba ni student A at ni student B? Pwede mo bang paghambingin, Demiel? Demiel, ano kayang pagkakaiba nilang dalawa? Maliit, malaki.
Maliit po yung isa, tapos malaki po yung isa. Yan, very good. So, yung sa atin mga bata, sabi nga ni Demiel, yung unang bata ay maliit, yung isang bata naman ay matangkad o malaki. Ganyan din tayo. Yung iba sa atin maliit, yung iba naman ay malaki. O, paghambingin nyo nga to mga bata, anong pagkakaiba ng dalawang bata? Meron ba silang pagkakaiba? Sino makakapagsabi? Okay. AJ? Ano pag Po, saka maitim. AJ? AJ? Naglalag ba? Ay. Ano pong pagkakaiba ng dalawang bata nandito? Yung unang bata at ikalawang bata. Si student A at si student B. Ano kayong pagkakaiba nila? Student B. Ano si student B? Ano siya? Ano mapapansin mo sa kanilang dalawa? Brown. Ayun, brown yung color ni student B. Kayo manggi po siya. Tapos si student A naman ay A. ayun, ano po si student A? Ano si student A? White. Ayan, white or pwede ding maputi or maputi yung student A. So mga bata, tayo po, may mga pagkakaiba tayo. Dapat alam natin yung paghahambing po. So yung bawat bata may mga sariling pagbabago sa buhay. Yung iba matangkad, yung iba maliit, iba't iba yung nangyayari sa atin mga bata. So maaaring itong makapag-iba depende sa kwento at karanasan ng kanilang sariling buhay. So tayo mga bata, kung magkakaiba tayo ng taas, ng tangkad, ng kulay ng balat, mga bata, ganun din sa kwento ng ating buhay, mga bata. So dito, mamaya, ipapagawa to ni teacher, iguguhit yung mga mahalagang pangyayari sa inyong buhay at ibabahagi mo ito sa inyong kaibigan o sa inyong mga magulang. Ano yung mga mahalaga, yung mga favorite nating nangyari sa buhay natin, idodrawing natin dyan mamaya. So, magkakaiba man yung ating mga kakayahan, maaaring kaya mong gawin, ang iba namang gawain sa bahay ay yung mga ibang bata ay hindi pa. So, magpapakita si teacher dito ng mga larawan. Tataas lang ng kamay. Kapag kaya, ibaba ang kamay. Kapag hindi pa, kaya. Ayan. Ito pala, mali pala. Sige, ang gagawin natin, tumayo. Tayo nga, mga bata, tayo. Ayan, tumayo kayo kapag kaya nyo nang gawin ang mga sumusunod na gawain. At nakaupo naman, upo. Ang layo naman na upuan ni Luis. Ayan, upo naman kapag hindi pa natin kaya. Kapag kaya nyo na, tatayo tayo. Kapag hindi pa natin kaya, uupo tayo. Okay, number 1. Maglampaso. Maglampaso, mag-map ng floor. Ayan, so yung iba nakatayo. Ayan, halos lahat ay marunong ng maglampaso or mag-map ng floor. Ibig sabihin, tumutulong tayo kay nanay at kay tatay. Okay, maligo mag-isa. Ayan, so ayan, yung iba sa atin ay nakatayo. Ibig sabihin, marunong na tayong maligo mag-isa. Si MJ hindi siya nakatayo. So, hindi pa marunong si MJ maligo mag-isa. Ayan. How about this one? Mag-aral mag-isa. Nakatayo kapag marunong na, kapag hindi pa nakaupo. Ayan. Yung iba sa atin, kaya na. Kasi marunong na siya magbasa ng instruction or ng panuto at kaya na rin magsagot mag-isa. Yung iba sa atin, kailangan pa rin ng gabay ng ating mga magulang. Pero kapag nasa school lang tayo, mga bata, kaya na natin mag-aral mag-isa. Okay, next. Number 4. Maghugas ng mga pinggan.
Nakatayo lagi si Jake Matthew Lahat pala ng bagay na nandito, kaya niya na po. Ayan. Ang sisipag naman ng mga batang ito, naguhugas ng pinggan. Ayan, kapag nakaupo, hindi pa kaya maghugas ng pinggan. Baka mabigat yung pinggan nyo. Kailangan alalay pa din ng magulang. Maglaba. Tignan ko nga. Ayan, halos lahat ay nakaupo. Si AJ lang ang nakatayo. Kaya na ni AJ maglaba. Paglalabahin ka ni teacher ng damit niya. Kasi marunong na si AJ maglaba. Ayan din si Clay Nathan. Ala, naglalaba na siya. Ayan, marunong na kayo maglaba. Grabe naman. Naglalaba si MJ. Ayan, magwalis. Tingnan ko nga. Magwalis. Ayan, halos lahat ay nakatayo kasi kaya na nating magwalis. Magaan lang kasi yung walis tambo, yung broom tsaka yung dustpan. Kaya madali lang natin nagagawa. Magsampay. Tignan ko nga kung nagagawa. Magsampay. Ayan, tumutulong kay mami na magsampay. Yung iba, hindi pa natin kaya magsampay kasi hindi pa natin abot yung sampayan. Mamaya baka mataas. Okay. Ngayon, ibabaghagi yung gawain ginawa niyo sa loob ng tahanan. Okay. Ano yung mga bagay, mga bata, na ginagawa natin sa tahanan na kaya mong gawin? Ano yung mga kaya mong gawin na ginagawa natin sa tahanan? Yes, Luis. Bukod sa mga nabanggit natin, ano pa yung mga kaya mong gawin na nagagawa mo sa loob ng tahanan? Maglinis. Ayan, kaya na ni Luis. Ng higaan. Ayan, maglinis at magligpit ng higaan. Very good. How about Anika? Ano yung mga kaya mong gawin na ginagawa mo sa loob ng bahay? Bakit kay mami mo sinasabi yung sagot? Sige, kaya mo yan. Ano po yung kaya mong gawin sa loob ng bahay? Yung mga kaya lang, ha? Ano daw kaya mong gawin? Magligpit ng higaan. Okay, kaya na rin. Katulad ni Luis, marunong na rin si Anika na magligpit ng higaan. Very good. Ano pa po? Yung mga kaya mong gawin. Ayan, Clay Nathan. Yes, Clay Nathan? Magwalis. Ayan, kaya. Maglinis ng higaan. Ayan, sabi ni Clay Nathan, marunong siyang magwalis at marunong na din siyang magligpit ng higaan. Yes, Yuna. Teacher, magdilig po ng halaman. Ayan, kaya na rin ni Yuna na magdilig ng halaman. Kasama pala si Yuna sa mga plantita. Kasi mahilig siya magdilig ng halaman. Mga halaman pala ni Mami. Tinutulungan ko po si Mama. Ayan, very good. So, tayo din ay tumutulong sa ating mga magulang, mga bata. So, yun po yung mga kakayanan natin. Meron tayong mga kayang gawin at merong ibang bagay na hindi pa natin kayang gawin. So, eto, tingnan nga po natin. Okay. Sagutan na lang muna natin sa papel kasi hindi nakita ni teacher kung ito ba ay, wait lang, titingnan ni teacher kung kasama po ito sa ating module. Ay, kasama siya sa ating module. Okay. Mga bata, kunin po natin ang ating mga module tapos buksan po natin sa pahina 213. 213. 213, mga bata. Sasagutan natin yung pagsasanay. 213. Thumbs up po kapag nabuksan na po yung 213. Sasagutan natin yung pagsasanay. Ang isasagot po natin ay tama o mali. Tapos na po si Abigail, si Ethan, nabuksan na din. Si Aloysa, si Anika, nabuksan na din po. 213.
Ayan, si Jake Matthew. Ayan, si Luis, si Abigail. Ayan, si Yuna. Okay, sagutan natin yung number 1. Number 1. Okay, number 1, pagsasanay 3. Hindi na po siya offline, ngayon na po natin sasagutan kasi iba po yung tanong na nandito po eh. Okay, number 1, mga bata. Susulat po natin tama o mali Kapag tama, kung wasto yung pangungusap sa bawat bilang. Kung mali naman, ilalagay natin mali kapag di wasto yung pangungusap. Okay, number 1. 213 po yan Okay. Nag-iiba ang sukat ng damit habang lumalaki ang bata. Diba tayo mga bata? Lumalaki tayo mga bata. So, nag-iiba yung mga sukat ng damit natin. Ibig sabihin, lumalaki ba yung damit natin? Habang lumalaki tayo, lumalaki din po yung damit natin. Nag-iiba daw. Tama po ba yun? Okay, number 2. Habang lumalaki ang bata, hindi nagbabago ang kanyang gawain. Habang lumalaki tayo mga bata, hindi nagbabago yung mga gawain natin. Halimbawa, tayo ay dumidede lang. Yun lang po yung ginagawa natin hanggang lumaki tayo. Or naglalaro lang tayo, di ba? Yung mga bata, or umiiyak lang tayo nung sanggol pa lang tayo. So, habang lumalaki ka, umiiyak ka din. Natin number. Number 2. Number 2 po. Tapos na po si Anika. Okay, number 3. Number 3 po. Patuloy na nadaragdagan ang mga gawain na kayang mong gawin mag-isa ng bata habang siya ay lumalaki. So habang lumalaki tayo mga bata, madami na tayong kayang gawin. Nadaragdagan yung mga kaya nating gawin. Halimbawa, dati hindi natin kayang magwalis. Ngayon, kaya na nating magwalis. Sa susunod, kaya na natin maghugas ng pinggan. Sa susunod, kaya na nating maglaba. Sa susunod, kaya na nating magsampay ng damit. So habang lumalaki ka mga bata, nadaragdagan yung mga kaya mong gawin. Okay, number 4. Pagbabago ang tawag sa pagkakaiba ng mga nagaganap sa buhay ng isang bata. Ibig sabihin, yung mga nangyayari sa buhay natin o nagagawa natin, ang tawag doon ay pagbabago. Nagbabago tayo mga bata. May nagbabago sa buhay natin, ang tawag daw doon ay pagbabago. Tama o mali? Okay. Number 5. Number 5. Hindi nagpapatuloy ang mga pagbabago sa buhay ng bata. Ibig sabihin, wala daw nagbabago sa atin. Walang nagbabago, hindi daw natutuloy yung mga pagbabago nangyayari sa buhay ng isang bata. Wala daw nangyayari.
Ibig sabihin, kapag hindi mo kayang gawin ngayon, hindi mo pa rin kayang gawin sa susunod. Walang nagbabago. Yun pa rin yung ginagawa natin. Okay, thumbs up kapag tapos na. Si Jake Matthew tapos na. Si Abigail tapos na din po. Si Dwayne, si AJ, si Yuna, si Aloysa, si Ayesha, si Demiel. Okay, dalawang kamay ni Ayesha. Tinaas niya na rin si Demiel. Ayan. So, tapos na po tayo sa pagsasanay. So, tatandaan natin yung mga habang tayo'y tumatanda, lumalaki yung mga bata, marami tayong pagbabago at nararanasan. Yung ating pangalan, kasarian at petsa ng kaarawan ay hindi nagbabago. So, yung mga nangyayari sa buhay natin, ang tawag doon ay pagbabago. Pero ang hindi lang nagbabago sa atin, yung pangalan natin. Yung pangalan ni teacher, pangalan niya rin nung ako ay bata pa lamang, nung sanggol pa lang si teacher. Ganon din po kayo. Yung pangalan ni Aloysa, pangalan niya pa rin po hanggang lumaki siya. Yung pangalan ni Abigail, nung maliit siya, pangalan pa rin ni Abigail hanggang paglaki niya. So, yun yung mga hindi nagbabago sa atin. Bukod dun sa pangalan natin, yung hindi nagbabago sa atin, yung kasarian natin. Diba? Tayo ay babae, tayo ay lalaki. Tapos, hindi rin nagbabago yung kaarawan natin, yung birthday natin, di ba? Sige nga, kailan ang birthday mo, Yuna? Yuna, kailan yung birthday mo? O, sino makakapagsabi ng birthday niya? Yes, Kaiser. Kaiser? December 13 po. Ayan, December 13. Ikaw, Kaiser? August 20, 2014. Ayan, si Yuna, August 13. Si Kaiser, August 20? Kaiser? August 20, 2014. Ayan, August 20. So yung December 12? December 13 po. Ay, sorry. Nagkulang lang ng isang araw si teacher. Ayan, December 13. Tapos si Kaiser, December 20. So, yung araw ng kapanganakan nila o yung birthday nila, mga bata, yun pa din yun, di ba? Taon-taon, ganong araw pa din natin sineselebrate yung mga birthday natin. So, hindi siya nagbabago. Kapag pinanganak ka ng August 20, katulad ni Kaiser, ganun pa rin yung birthday mo. Sa August 20 pa rin natin sineselebrate yung mga birthday natin. August 20 pa rin si Kaiser. So, yung pangalan natin, pangalan nyo, yung kasarian nyo kapag babae o lalaki, at saka yung yung kaarawan natin, yan yung hindi nagbabago sa atin. So, yung pagtangkad natin, yung mga kaya natin gawin, yun po yung mga nagbabago sa atin. So, ito po yung assignment natin sa Araling Panlipunan. Sa tulong ng inyong magulang, mga bata, gagawa tayo ng isang collage ng mga larawan ng mga pagbabago na naganap sa ating sarili. Pwede tayo magdikit ng pictures. Kung wala naman po, pwede na tayong mag-drawing. Ayan po, tapos na po tayo sa Araling Panlipunan. Okay. Ngayon, mga bata, pag-aaralan pa rin natin, babalikan natin yung pinag-aralan natin. Doon tayo ay nag-quiz nung nakaraang linggo. Yung paggamit ng mga simbolo ng mas marami, mas kaunti, at magkasing dami. So, ngayon, titignan nga natin, mga bata, tignan natin yung unang bilang ng mga stars na nandito. Pakisabi mo nga ilan yung mga stars dun sa unang bilang. Pakibilang mo nga. Sino po ang pwedeng magbilang? Okay, Abigail. Abigail, 7. Ayan, meron tayo dito na
7 na stars. Okay, dito naman sa pangalawa, Abigail, ilan yung stars natin? Seven at, ano yung bilang natin din sa pangalawang kahon? Ilang stars yon? Meron tayong 10. Ayan, meron tayong 10. Very good, Abigail. Meron tayong 7 at 10 na stars, mga bata. Ano kaya ang gagamitin natin dito, mga bata, sa paghahambing sa larawan ng 7 bituin at 10 bituin? Anong gagamitin natin? Ito ba ay mas marami, mas kaunti, or magkasing dami? Ang 7 ba ay mas marami kaysa sa 10? Mas kaunti ba siya? Or magkasing dami? Sino po ang pwedeng sumagot? Yes, Aloysa. Aloysa? Ano sagot natin dito sa paghahambing? Mas marami ba Mas siya? konti. Ayan, very good. Ang 7, mga bata, ay mas kaunti kaysa sa 10. Kasi mas madami po yung 10 kaysa sa 7, mga bata. So dito, bilangin natin yung mga bagay na nasa ibaba ng bawat larawan. Mga bata, Nandito nga lang dito. okay. Ibig sabihin, mga bata, kapag nakabugkos ng ganito po yung mga sticks, mga bata, ibig sabihin, ito ay binubuo ng 10. 10 to, mga bata, ha? Tingnan nga natin, ilan kaya lahat ito? Pagsama-samahin nga natin. Okay, bilangin nga natin kung ilan lahat po ng lahat ng sticks na nandito. Pakibilang mo nga yung number 1. Ito po yung number 1, ha? Number 1. Ito naman yung number 2. Bilangin mo nga ito kung ilan po ito. Meron kang 3 sampuan at 2 sticks. Kapag ang 3 sampuan ay dinagdagan mo ng 2 sticks, ilan kaya silang lahat? Sino po ang makakapagsabi? Ilan lahat ng sticks na nandito? Yes, MJ. MJ? Ilan lahat ng sticks na nandito? Meron kang 3 sampuan po, 2 stick. Ayun. Kapag pinagsama natin yung 3 sampuan at 2 sticks, MJ, ilan lahat ito? 32 Yes. po. Very good. 32. Ayan. Meron tayong 32. How about ito? Yung pangalawa naman. Yung pangalawa po. Ilan kaya ito? 2 sampuan at 3 sticks. Very good, MJ. Okay. 23 po. Sino po yun? Patingin nga po. Taas nga po ng kamay. Jake Matthew. Jake Matthew, ilan kaya ito? 2 sampuan at 3 sticks. Ilan lahat po ito? 23. Ayan, meron kang 23. Tama. Kanina 32, ito naman 23. At how about this one, yung pangatlo? Yung pangatlo kaya, ilan ito? 1 sampuan at 4 na sticks. Yes, Aloysa. Ilan kaya ito? 1 sampuan at 4 na sticks. Ilan lahat ito? 14. Very good. Ayan. 1 Meron at tayo. 4. Ayan, 1 at 4. Very good, Aloysa. Meron tayong 32, 23, at 14. Ngayon, aayusin daw natin, mga bata, kung aayusin natin yung mga bilang na nandito. Mula dun sa pinakamababa hanggang pinakamataas. So, ang tawag dito, mga bata, ay ascending order. Kapag inaayos natin mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Dito sa bilang na 32, 23, at 14, ano ang pinakamababang bilang? Ethan?
Ethan, ano ang pinakamababang bilang na nandito? Sa 32, 23, at 14. 40 po. Ayan, 14. Very good. 14 ang pinaka-mababa. Ano naman ang susunod na mababang bilang? Sa 14, 32 o 23? Anika. Sige, Anika. Sige po, go po. Yes. Ayesha. Ayesha, ano ang sumunod na bilang na mas mataas sa 14? Diba? Yung 23 ba o yung 32? 14. Anong susunod sa kanya? Ang pinakamababa natin na bilang is 14 or 14. Ano kaya susunod sa kanya? Yung 23 po. Yung 23 ba o yung 32? Ayesha. Ayesha. Ayan, 20. 20. Ayan, 23 mga bata. So dito, opo, yung 14, 23, anong susunod sa kanila? Sa 14, 23, at 32, anong susunod po? Kapag inayos natin mula sa pinakamababa papunta sa pinakamataas, ano na po ang pinakamataas na bilang? Yes? Clay Nathan, anong pinakamataas na bilang sa kanila ngayon? Naayos na natin yung pinakamababa, yung 14. Ang susunod daw ay 23. Ang susunod ay 32. So kapag nag-aayos tayo, mga bata, tayo ay nag-aayos, mga bata, ng ascending order, titignan natin yung pinakamababa yung bilang. So nakita natin dito, ang pinakamababang bilang ay 14. Susunod sa kanya, na mas mataas na bilang ay 23 at ang pinakamataas na bilang ay 32. So ascending order, mula dun muna sa mababang bilang papunta sa pinakamataas. So tignan naman natin dito, bilangin natin ilan lahat ng sticks na nandito sa pangalawa. Kapag meron kang 3 sampuan, o sige, lalagay na ni teacher ha, meron tayong 32, hindi pala po kita. Ayan. Ayusin ni teacher to ha. Okay, meron tayong 32. Ikalawa, meron tayong 25. At ikatlo na nakabugkos na mga 6 ay meron tayong 41. So yung 32, 25, at 41 mga bata, aayusin natin mula sa pinakamataas na bilang. Ano yung pinakamataas na bilang dito? Papunta sa pinakamababang bilang. Ano yung pinakamataas na bilang dito? 32, 25, o 41? Azer. Ano yung pinakamataas na bilang natin? 32, 25, or 41? 41 po. Wait lang po. Kaiser? Yung 32 ba? Yung 25 o yung 41 ang pinaka-mataas? Alin ang pinaka-mataas dito? Ayan, okay po. Medyo may problema po sa ano po sila, Kaiser. Okay, magpapahelp tayo, Kaiser, ha? Okay, pwede mo bang sabihin, AJ, ano ang pinakamataas na bilang na nandito sa set natin? Okay na po? Ayan, very good. Okay na, AJ. Thank you, AJ. Okay, sabi ni Kaiser ay meron tayong 41 mga bata. So, ang pinakamataas dito sa set natin kapag nag-ayos tayo sa 32, 25, 41, ang pinakamataas ay ang 41.
So, ano ang susunod dapat na bilang sa kanya ng mas mababang bilang? So, kapag inayos natin, yung 32 ba o yung 25? 32 or 25? Ano yung sumunod dapat sa kanya? Na kapag inayos natin sa mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa, Ethan. Ethan? Yung 25 po. Ayan. So, ang susunod sa kanya ay ang 32. 41, 32, at ang pinakahuling bilang na pinakamababa ay, Aloysa, anong pinakamababa ang bilang natin? 41? 25. Ayan, 25. So, kapag narinig natin, mga bata, kapag narinig natin yung descending order, ibig sabihin nun, aayusin natin yung mga bilang. 25. Mula, 2-5 po. Mula sa pinaka mataas hanggang pinaka mababa. So, titingnan palagi natin yung mga bilang sa pagkakasunod-sunod nila. Alin yung pinakamataas at alin yung pinaka mababa, mga bata. So, dito, tignan po natin to. Nagawa na natin ito nung tayo ay nag-quiz nung nakaraan. Bibilugan ang tamang simbolo upang maging tama ang pamilyang sa pangusap. So sa number 1, meron tayong 13 at 15. 13 at 15, mga bata. 13 at 15. Ano ang gagamitin mong simbolo? Simbolo sa paghahambing. Number 1, 13, 15. Ito ba ay greater than or mas marami, less than or equal? Pwede mo bang bilugan? Pwedeng bilugan to, mga bata eh. Try nga natin bilugan. Okay, number 1, pakisagutan mo nga. Sige nga, Yuna. Yuna? Bilugan mo nga sa cellphone. Nabibilugan yan, mga bata, sa cellphone eh. Pero tatawagin muna ni teacher si Yuna. Si Yuna lang po muna magbibilog, ha? Yung mag-a-annotate. Yuna, bilugan mo nga. Ano ang simbolong gagamitin mo para sa paghahambing sa bilang na ito? Yan. Ito ba? 13 ba or 15? Irirido ko, ha? Iyaando ko, nak, ha? Wait lang, i-clear ko. Okay, tignan mo ulit, Yuna. Mas marami, mas kaunti, or magkasing dami? Bilugan mo nga, alin. Dapat, di ba sabi ni teacher, kung alin ang mas maraming bilang, yun po ang kakainin. Ayan, very good, Yuna. So, ang tamang sagot, mga bata, ay mas kaunti ang 13 sa 15. Okay, very good. Okay, number 2. Wait lang, tatawagin ni teacher kapag mag-a-annotate, ha? Wag bilog ng bilog. Okay, number 2. 37 at 64. 37 at 64. Okay. Anong gagamitin mong simbolo, Abigail? Bilugan mo nga, anak, sa cellphone. Bilugan mo po. Mas marami, greater than, less than, or equal? Bilugan mo, anak. Nabibilugan sa cellphone yan, anak. Ayan, very good. So, ang ginamit ni Abigail ay yung less than. Very good. So, ang 37 ay mas kaunti sa 64. So, ang kakainin po ng crocodile ay yung number 64. Very good. Okay. Next, number 3. Number 3. 76 at 8. 76 at 8. Okay. Pakibilugan mo nga. Sige po. Clay Nathan. Clay Nathan, anong gagamitin natin dyan? Greater than, less than, or equal? Mas marami, mas kaunti, or magkasing dami? Bilugan mo nga po. Bilugan mo nga. Paano daw po? Bibilugan mo na. Naka-computer po kayo? Sa mouse po? Opo. Opo, sa mouse po. Kapag cellphone po kasi pwede yung daliri po ng bata eh. Sa mouse po.
Andon ako sa lere, yun hindi ako makikipaglaban. Ako sa yun ako yung sumasok sa pagkakas. Hindi lang yung dilaw yung diante. Kaya po? Hindi na. Ay, sige Hindi po. po. Ano yung Sige. Sige po. Sino po ang pwedeng mag-help? okay, teacher sagot? Ayan na po. Si Yuna, nakikita ka ni teacher nag-annotate ka. Okay, tingnan natin si Kaiser. Kaiser? Bilugan mo nga, Kaiser. Ayan. Greater than, less than, or equal. Nabilugan. Ayan. So, ang ginamit ni Kaiser ay greater than. So, ang greater than, ibig sabihin, mas marami daw yung 76 sa number 8. Very good. Okay, number 4. 99 at 99. Yes? Luis. Luis, ano gagamitin natin? Greater than, less than, or equal? Bilugan mo na. Bilugan mo na. Sige po, okay lang yan. Ito po, Hindi po kaya, teacher. bibilugan mo yung cellphone mo na. Greater than, less than, or equal. Bilugan mo po. Ano yung pagpipilian dyan? Hindi po kaya, teacher. Sige, okay po. Okay, sino po ang pwede pong tumulong kay Luis? Nabibilog. Okay, Aloysa. Aloysa, bilugan mo nga po. Number 4. Number 4, 99 and 99. Greater than, less than, or equal? Equals. Okay, bilugan mo yung equal. Dito. Ayaw. Dito pa. Sige, okay lang po. Sa cellphone ko po tinride kay daddy. Okay Ayaw po. eh. Ayaw po. Ayun. Ayaw eh. Doon po sa mouse. Doon po sa laptop. Sa laptop, Ayaw. wait lang. Sige Tingnan po. natin. Ayaw din. Ayaw Wait din lang. po. Ayaw, ma'am. Okay po. Sige nga po, Jake Matthew, try mo nga po, Jake. Jake Matthew, pakibulugan mo nga po yun, 99 and 99. Anong gagamitin natin na symbol? Greater than, less than, or equal? Bilog mo nga, nak. Lumagpas ka. Nandun dyan sa number 3. Wait lang, i-undo natin, ha? Ayan, very good. So, ito po ay yung equals ang gagamitin natin. Very good. Okay, very good yung sagot ni Aloysa. Very good din si Jake Matthew kasi siya po yung nagguhit. How about number 5? Number 5. Number 5, 12 at 4. Anong gagamitin natin? Greater than, less than, or equal? Pwede mo bang bilugan? Sino po ang pwedeng bumilog? Yung hindi pa nakakapag-try. Ayan na, nabibilugan na ni Nakaguhit na po si Aloysa. Kaya na po? Aloysa? Sa number 4 po yun. Iano po natin. Yun na, nakikita ka ni teacher, nag-annotate ka po. I-clear po natin drawing. Ayan po. Kaya na po? Number 5, nak. Number 5. 12 at 4. Ano gagamitin mo? Greater than, less than, or equal? Ayan, very good. So, ginamit ni Aloysa ay yung greater than kasi mas malaki po yung 12 sa 4. Sa susunod po, mga bata, itry po natin mag-annotate ha, pero tatawagin pa rin po ni teacher kapag
tatawagin po ni teacher bago tayo mag-annotate. Kasi mamaya nagdi-discuss si teacher tapos kung ano-ano na po yung nasa drawing ng slides ni teacher. Kaya dapat tatawagin po ni teacher, ha? Okay. I-clear lang po natin yung drawing. Ayan. So, dito, gawin na lang po natin itong offline. Aayusin natin yung bilang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. So, aayusin yung mga bata yung, ito po, dun sa pinakamababang bilang, papunta sa pinakamataas. Ganon din po dito sa pangalawang slide. Ito naman, mga bata, aayusin natin mula dun sa pinakamataas, pinakamababa, papunta sa pinakamataas. Ibig sabihin, ascending order. Doon tayo magsisimula sa mababang bilang, papunta din sa mataas na bilang. So dito, kapag naghahambing tayo ng bilang, tatandaan natin, gumagamit tayo ng greater than. Ginamit na po natin yung kanina. Greater than, yung less than, at equal to. Kapag greater than, ibig sabihin, mas malaki yung bilang sa ano po, dito po sa may kaliwa nyo. Doon po sa may kanan kapag naghahambing tayo. Kapag less than naman mga bata, ibig sabihin, mas marami yung bilang na nasa kaliwa kaysa doon sa kanan. Kapag equal naman yung gagamitin natin mga bata, ibig sabihin magkasing dami po yung mga bilang. Okay po, Abigail? Okay. Tapos kapag nag-aayos tayo ng mga bilang, titignan natin kung ascending o descending. Kapag descending mga bata, ito yung kapag descending mga bata, pinakamataas papunta sa pinakamababa. Kapag ascending naman, mababa papunta sa pinakamataas na bilang. Okay. Ngayon, gawin nga po natin to sa ating mathematics. Hindi na babasahin ni teacher. Buksan po ang ating mga modules. Sa pahina Teacher, anong 39. page? 39. 39? Opo. Page 39. Tapos, paghahambingin ang mga bilang gamit ang mas marami, mas kaunti, at magkasindami na simbolo. Page 39. Yes, Luis? Sir, nakita ko na po. Okay po, sige po. Ngayon po, sagutan na po. Wait lang po, ah. Tapos ko na po lahat, ma'am. Teacher, tapos na po ako. Teacher, tapos na po ako. Okay po. Ako din, teacher, tapos na po ako. Kapag tapos na, nak, thumbs up na lang. Pati po. Thumbs up na lang po kapag tapos na po mga bata. Para kapag dumating po yung ano po natin, yung principal po natin, hindi na po tayo mag-unmute. Naka-thumbs up na lang po tayo para alam ng teacher na tapos na. Okay, number 1. Pakisagutan mo nga, paki-annotate nga po. Ang number 1, pag isulat ang simbolo sa may patlang, kung ito ba ay mas marami, mas kaunti, o magkasing dami. Okay, number 1.
Sino po ang pwedeng sumagot? Gumuhit sa slides. Yung hindi pa natatawag ni teacher. Okay, Ethan. Ethan, pakisulat mo nga po sa slides natin. Anong gagamitin nating simbolo? Mas marami, mas kaunti, o magkasing dami? Guhit mo nga po sa number 1 sa may patlang. Ano yan? Ako din, teacher. Tapos na po ako. Ang teacher. Opo, sa may patlang Teacher, po. tapos Dito na po po, ako. i-annotate po. Ayun, wait lang. Na po ako. Na, kapag tapos na, thumbs up lang po. Hindi na masulat.